Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio. Shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malalim ang landas, at walang liwanag sa lahat ng dako, at walang sino man sa pila ang halos tulad ng paglalakad sa dilim. Akala ng mga hindi nakakaalam ay naglalakad sila sa isang lagusan, ngunit sa pagtingala nila, nakita nila ang mga bituin sa langit at ang buwan sa kalangitan sa gabi. Matapos maglakad ng halos 10 minuto, biglang nagliwanag ang mga sulong sa paligid ng kalsada. Pagtingin sa daan, sa di kalayuan, may isang batong pinto na inukit ng isang tigre, na nakatayo doon ng malakas. Ang bibig ng tigre ay ang pinto, at sa magkabilang panig, 8 gwardya na nakaitim ang nakatayo doon. Sa isang sulyap, malalaman mo na ito ay pambihira. Tumigil ka. Nang si Han Sanchen at ang kanyang partido ay lumapit, ang 8 gwardya ay agad na nagtaas ng kanilang mga kutsilyo at same time na naghintay. Master, Captain ako ng 7th team. Kung may gusto akong i-report, please be accommodating. Nang bumagsak ang mga salita, kinuha ng pinuno ang ilang amethyst mula sa bag at inilagay ito sa kamay ng gwardya. Hayaan mo akong makita ang waist card ni Captain. Nakahinga ng maluwag ang guard. Mabilis na hinubad ng pinuno ang waist card sa kanyang baywang at iniabot sa gwardya. Pagkatapos ng inspection, tumanggo ang lalaki sa iba, binawi ang kutsilyo, at binitawan. Bagaman ito ay nakagugulat, ito ay mas mahusay kaysa sa walang panganib. Habang dahan-daang bumukas ang pintuan ng bibig ng tigre, sumambulat din ang mga malalakas na boses sa pandinig ng lahat. Ito ay ang magiting na halakhak ng mga lalaki, na may halong kahabag-habag na iyak at iyak ng mga babae, pati na rin ang kalat ng iba't ibang baso ng alak, o ang kabaliwan ng mga latigo. Ang ilan ay ganap na kabaligtaran, ngunit magkasama silang lumikha ng isa pang uri ng mahiwagang at malungkot na eksena. Sa human, okay ang mga ilaw, at ang apoy ay parang impyerno sa isang kuweba. Napakalaki ng loob ng kuweba kaya hindi mo makita ang paligid. Maraming duwende ang nakasuot ng damit na halos kapareho ng pinuno. Sa oras na ito, nakaupo sila sa iba't ibang mesa at umiinom at kumakain ng pagkain. Sa likod ng bawat isa sa kanila, palagi mong makikita tapos 1 o 2 babae ang masunurin sa likod. Gulo-gulo ang kanilang mga damit, gulong-gulo, at may mga tanikala pa ang mga kamay at paa, ngunit kahit ganoon ay maingat pa rin nilang pinagsilbihan ang lalaking nasa harapan nila. O pagpapakain, o pagkurot sa mga balikat, o pagpapaypay ng pamaypay para sa isang lalaki. Kung may nangyaring masama mamaya, itutuktok ng lalaki ang babae sa likod niya sa lupa nang magkaharap ang kanyang backhand, kamao at paa, at hahampasin niya ang babaeng may tinirintes na dumi. Ang mga mahihirap na kababaihan ay humagulgol sa sakit, at ito ay hindi isang minorya. Ang mga hiyawan ay halos lahat ng dako dito, at ang sitwasyon ay natural na hindi karaniwan. Anong grupo ng mga hayop, tinatrato ba nila ang mga tao na parang tao? Malamig na saway ni Ivory. Bagamat hindi nararapat na sabihin ang mga ito sa oras na ito, kung tutuusin, madaling ilantad ang mga ito, ngunit hindi sinisi ni Han Sanchen si Ivory, ngunit tinapik siya sa balikat upang aliwin siya. Ang grupong ito ng mga tao ay talagang hindi tinatrato ang mga tao bilang tao. Ang mga babaeng ito ay hayop lamang nila. Kung medyo hindi sila nasisiyahan, diretso nilang binubugbog at pinapagalitan. Umubo ang pinuno at nagpatuloy sa paglalakad kasama si Han Sanchen at ang iba pa. Sa daan, maraming tao ang nakapansin sa grupo ng pinuno. Kung tutuusin, kakaunti lang ang pumapasok dito sa labas ng patrol. Sila ay mapanlate at puno ng paghamak, at ang ilan ay hinayla pa ang mga damit ni Han Sanchen, at kung minsan ay iniuunat ang kanilang mga paa upang kusa nilang madapa ang 5.
Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, iyon ang katapusan nito. Dumaan ang tatlo sa gitna ng karamihan at huminto sa harap ng isang butas. Alam ni Han Sanchen na dapat nasa loob ang malaking tao. Mula sa loob ng 10 metro ng kuwebang ito, wala siyang nakitang bakas ng dumi sa lupa. Kung saan man siya dumaan noon, ang grupo ng mga tao ay umiinom at kumakain ng karne sa kalooban, at ang lupa ay natambakan na ng mga basura, na isang malaking kaibahan, at sa paligid, hindi ko makita ang alinman sa mga nakaraang grupo ng mga tao. Ito ay isang malinis na lugar, at ang katawan ng tauyuan na bumubuo ng isang malakas na kaibahan. Kung sino man ang dumating, umalis ka kaagad, kung hindi, barilin para patayin. Sa pintuan, mabangis na hamarang sa kanilang daan ang 2 pang sundalo, ang kapitan ng ika-7 koponan. May mahalagang iulat sa mga matatanda, mangyaring ipasa ito. Sa panahon ng paghihintay na ito, hindi ka dapat gumalaw kahit isang daliri sa panahon ng paghihintay. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay nasa iyong sariling peligro. Matapos magutos ang isa sa mga sundalo sa malamig na boses, pumasok siya sa yungib na may dalang kutsilyo para magulat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa loob, tumayo sa bakana ng kuweba, at nagutos sa pinuno. May utos ang kamahalan, isang tao lamang ang pinahihintulutang pumasok. Bilisan mo, bibigyan ka lang niya ng 5 minuto. Natulala yung leader on the spot, isa lang itong tao. Sa sandaling ito, si Han Sanchen ay nagmamadaling humakbang pasulong, at pagkatapos, sa paggalaw ng kanyang kamay, diretso niyang hinayla ang belo ni Ivory. Storytelling channel sa YouTube. Babae. Nang makita ng mga sundalo ang mukha ni Ivory, hindi nila naiwasang manatili sa lugar ng ilang sandali. Hindi lang babae, super stunning na babae din. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagmuni-muni ang 2 sundalo. Kaagad pagkatapos, iginuhit ng 2 ang kanilang mga kutsilyo sa lugar, na direktang nakaturo sa 5. Such a big gut. If you catch a woman, according to the rules, hindi ba dapat ipadala mo ang mga superiors mo, tapos ay escort sila ng superiors? Nang makita na ang mga bagay-bagay ay tila malapit ng mahayag, ang mukha ni Ivory ay naging malamig, at siya ay kikilos sa mismong lugar. Sa kabaligtaran, nagmamadaling hinarang ni Han Sanchen si Ivory at mahinahong sinabi, nagkamali ang 2 nakatatandang kapatid na lalaki, mangyaring makinig sa akin. Nagkatinginan ang 2 sundalo at hindi nagmamadaling kumilos na para bang may balak silang bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Actually, hindi alam ng 2 kuya. Kahit maraming babae dito, walang babae sa labas. Naniniwala akong narinig na ito ng 2 nakakatandang kapatid. Siyempre, kung hindi, maaari kang lumabas at magtanong kahit kanino anumang oras. So ano? Sabi ng isang sundalo. Since that's the case, the 2 eldest brothers think about it, mas mahalaga na ba ang mga babae ngayon? Tsaka, napakagandang babae pa ba ang nahuli natin? Sa puntong ito, sabay-sabay na tumango ang 2 sundalo. Hindi pa banggitin na kakaunti ang mga babae ngayon, kahit na sa maraming pagkakataon, ang hitsura ni Ivory ay talagang isang nangungunang klase, at ito ay napakahalaga. Dahil ang 2 nakakatandang kapatid ay sumasang-ayon sa akin, pagkatapos ay isipin mo ito, kung ibibigay natin ang mga bagay na ito na may mataas na kalidad sa ating mga nakatataas, paano kung ang ating mga nakatataas ay maging gawaman? Hindi ako maaaring magpadala dito, at hindi ako maaaring magpadala ng mga matatanda dito. Sabi ni Han Sanchen, who dares to hide a woman? It's like a death sentence. Malakas na sigaw ng sundalo. Ngumiti si Han Sanchen, iyan ang sinabi ko, at ang batas ay natukoy din, ngunit sa katunayan, ang 2 pinakamatandang kapatid na lalaki ay dapat ding maging napakalinaw na maraming bagay ang hindi maaaring maging tulad ng inaasahan. Mayroong batas sa lahat ng dako, ngunit imposibleng walang lumabag sa batas kahit saan. Ito ay kalikasan ng tao, hindi ito magbabago. Tumango ang 2 kawal. Nang makitang sila ay nakumbinsi ng kanyang sarili, nagpatuloy si Han Sanchen, kaya, upang makuha ang napakahusay na produktong ito sa mga kamay ng mga nasa hustong gulang, naglakas loob kaming magpasya na ay escort ito mismo. Nang bumagsak ang mga salita, naglabas din si Han Sanchen ng amethyst at tahimik na ibinigay ito sa mga kamay ng 2 sundalo. Ganyan, matutuwa ang mga matatanda. Natural na gagantimpalaan ang 7 nating kapatid pagdating ng panahon. Kung bibigyan mo kami ng pera, pagkatapos ay talagang ibabahagi namin ito sa 2 panganay na kapatid. Sabihin pa,
At kung walang ganoon, kung ibibigay ng mga matatanda ang ilan sa kanyang mga babae, alam din ng dalawang nakakatandang kapatid na lalaki na ang mga babae ng matatanda ay dapat na ang pinakamahusay. Sa oras na iyon, paano tayo maglalaro? Sa pagtingin sa murang anyo ni Han Sanchen, talagang gustong umakyat si Ivory at si Pansha, dahil masyado itong realistiko, na para bang ito ang totoong ugali ng kanyang asawa. Nang marinig ito ng dalawang sundalo, masayang tumanggaw sila. Tinapik-tapik si Han Sanchen sa balikat, nagtawanan ang dalawang sundalo. Kuya, bata ka pa, pero napakagaling mong gumawa ng mga bagay-bagay. To tell you the truth, you are usually not a person in this hole. Ayon sa rules, kahit na marami siyang dahilan at dahilan, hindi siya makakatalon. Pumasok ka at tingnan mo ang mga matatanda. Oo, nagpunta ako ngayon para magsumbong sa mga matatanda. Pinapadalhan din ako ng mga matatanda ng basta-basta. Hindi makakalaya ang matanda. Kayong dalawa ay nakikipag-usap sa akin, ngunit si Han Sanchen ay hindi nag-aalala. Malinaw na malinaw sa kanya na malapit na itong umikot. Ngunit, kapatid, magkakaroon ka ng problema, at hindi kami masama. An exception, ngayon, papapasukin kita. Maghintay ka sandali, hayaan mo akong pumasok at makipag-usap ng mabuti sa mga matatanda. Nang matapos ang mga salita, pumasok muli ang kawal na kakapasok lang para mag-report. Ang mga tao, minsan hindi naman sa hindi nila magawa ang isang bagay, ngunit wala silang sapat na pakialam. Pagdating sa kanilang sariling interes, susubukan nila ang kanilang makakaya. Bagamat gwardya lang ang dalawa, katabi naman sila ng mga matatanda. Sa makatuwid, naniniwala si Han Sanchen na ang bagay na ito ay karaniwang tapos na. Sigurado, wala pang isang saglit, masayang tumakbo palabas ang sundalo. Sir, pakiusap. Na may ngiti sa kanyang mukha, yumuko pa siya. Galit na sinulyapan ni Ivory si Han Sanchen, ibig sabihin, marahil ay dahil sa iyo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at inakay ang mga tao patungo sa pintuan. Nang madaanan ang dalawang sundalo, binigyan ng thumbs up ng dalawang sundalo si Han Sanchen at pinasaya siya. Lahat ng nangunguna ay hanggal. Talagang akala niya ay nakatagpo na siya ng problema. Ngunit hindi niya inaasahan na si Han Sanchen ay lubusang magpapakatanggal sa kanilang dalawa sa ilang salita lamang, at maging ang kanyang ugali ay tuluyan ng nagbago. Hindi man lang nagulat si Han Sanchen, at hindi niya naisip na espesyal ito. Konting IQ lang at konting kasakiman ng tao. Pagpasok sa pinto, ang loob ng kuweba ay ganap na naiiba mula sa labas. Kung ang labas ay impyerno, ang loob ay langit. May mga magagandang dekorasyon sa lahat ng dako, at pinapasok ito ng mga tao, na pinipigilan si Buddha na maglakad sa tuktok na palasyo. Maging ang lupang dinaanan ng iilang tao ay halos gawa sa ginto at kristal, na naging dahilan para hindi makasagot sandali ang mga tao. Napakalawak ng loob ng kuweba, at maraming sundalo sa magkabilang gilid. Nakasuot sila ng gintong baluti at tahimik na nagbabantay. May malaking batong plataporma sa pinakagitna, na natatakpan ng mga balat ng hayop at nakatambak ng lahat ng uri ng ginto at mga kagamitang jade. Isang malaking lalaking tigre ang nakahiga doon. Sa paligid niya, nanginginig na nakatayo sa paligid niya ang ilang babaeng nakasuot ng ginto at pilak, nakakaunti ang damit, o pagpapakain sa kanya, o pagmamasa ng kanyang mga balikat at paghimas sa kanyang mga paa, tinatamasa lang niya ang mga pagpapala ng lahat ng tao. Tinatayang natuto rin sa kanya ang mga tao sa labas, pero kung ikukumpara, siya ang plus version, samantalang ang mga tao sa labas ay thoroughly poor version. Halika na, bahagyang ibinuka niya ang isang mata, at ang eyeball ay talagang kakaibang earth black na kulay, at ito ay tila isang pares ng mga mag-aaral, na nagpangyari sa mga tao na magmukhang lubhang nakakatakot. Ang pinuno ay hindi nang ahas na magsalita, at ibinigay ang pagkakataong ito kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, matagumpay na nalinlang ni Han Sanchen ang dalawang sundalo kanina, kaya pinakaangkop para sa script na ito na sundin ang kanyang pamumuno. Sir, nandito na po tayo. Ilabas mo ang babaeng iyan at tingnan mo, may sasabihin mo na akong pangit, kung totoo nga ang sinabi mo, sa ganda ng pagsasara ng buwan at mga mahiyaing bulaklak, paglubog ng isda at pagbagsak ng mga gansa, tiyak na pahahalagahan ito ng Diyos, ngunit kung hindi ito masiyahan sa Diyos, kung gayon, gugustuhin ng Diyos na lahat kayong mga gangster ay mahulog sa lupa.
Ang Diyos na ito ay hindi kung saan kayong mga pusa at aso ay maaaring pumasok at lumabas sa kalooban, kaya lahat ay may presyo. Ang pagpatay ay parang pamamanhid, sa kanyang mga mata, walang pinagkaiba ang patay at patay na langgam. Hindi nagalit si Han Sanchen, ngunit bahagyang ngumiti, dapat masiyahan ang mga matatanda. Sa pagitan ng mga bulaklak, si Ivory ay itinulak ni Han Sanchen. Pinunasan ng mga matatanda ang kanyang mga mata, at sa sumunod na segundo, ang isang mata ay bumukas ng husto, at hindi nagtagal, ang isa pang mata ay bumukas din ng husto. Malinaw, sa hitsura ni Ivory, lumilipad ka man sa mundo o gumagapang sa ilalim ng lupa, maglalaway ka kapag nakita mo ito. Mahal, paano ba mahuhulog ang ganyang babae sa mortal na mundo? Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Sir, satisfied pa po ba kayo? Ha 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 ha. Ang lalaki ay tumawa ng malakas, mukhang labis na masaya. Okay, medyo mabuti, halika dito. Oo, nagmamadaling lumabas ang isang waiter. Lahat ay nagbigay sa akin ng mga dakilang bagay, at ang Diyos na ito ay napakasaya. Pagkahulog ng mga salita, umatras ang waiter, at dahan-dahan din siyang tumayo ng tuwang-tuwa. Ang dalawang dwarf na sumunod kay Han Sanchen ay tumingin kay Han Sanchen sa oras na ito. Umabot sila sa puntong ito. Natural, naisip nila na maaaring kailanganin ni Han Sanchen na kumilos. Gayunpaman, umiling si Han Sanchen sa kanila, sinenyasan silang huwag magulo, at pagkatapos ay humakbang siya sa harap ng mga matatanda. Kung ikukumpara kay Han Sanchen, ang katawan ng taong ito ay mas malaki, hindi banggitin na siya ay namumukod tangi sa mga dwarf, kahit na sa harap ni Han Sanchen, siya ay pambihira rin. Ha! Nang makita si Han Sanchen na humaharang sa daan, ang mga matatanda ay medyo hindi nasisiyahan, nakatingin kay Han Sanchen na may kaunting galit sa kanyang mga mata, anong ginagawa mo? Hindi ba't ang Diyos ay nag-utos na ng isang tao na gagantimpalaan ka? Nananatili pa rin dito para gawin ito bueno, bilasan mo. Nang bumagsak ang mga salita, muling itinoon niya ang kanyang mga mata kay Ivory, na parang nakita ng gutom na kulay abo ang pulot. Sir, baka hindi mo siya mahawakan. Wala pa ring intensyon si Han Sanchen na umiwas, sa halip ay tumingin ng diretso sa mga matatanda at biglang tumawa ng mahina. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!